Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Happy Wednesday po. Medyo maaga pa akong lumabas. Actually, it's already magpa-5 pa lang po dito sa Amerika. And yung husband ko naman, ang dating niya is mga 6:30 to 6 o'clock pa ang labas niya sa office or sa work niya. So, I decided na bago ako mawala yung mga laman ng aking stand at masarado ko na or makapag-pack na ako ng mga boxes ko, ng order kong pasabay, sabi ko, why not na i-share ko sa inyo ang aking makeover ng aking working place para sa pasabay at ang mini stand ko ng pasabay na business ko po dito. Another mini business na meron kami dito sa Amerika. Ayan. So, i-share ko yan sa inyo kasi ang dami rin din po mga friends na nagtatanong paano ako nagsimula, anong inspirasyon ko, bakit ito tumagal. So, sabi ko total naman, nung pagkarating ko, nakapag-merienda na ako, naka-video call na ako sa anak ko at sa magulang ko sa Pilipinas, at mga ibang friends ko ay nakachika ko. Habang ako'y nakaupo, nanunood, pinagpahinga ko rin naman ang sarili ko kasi maaga po tayo nagtrabaho kaninang umaga. So, na ito naman, ito yung nagiging chill ko, yung pag-aayos ko ng another business namin at ito nga yung pasabay. Alam ko, parang ito lang yung hindi ko pa na-share sa inyo na business ko dito sa Amerika. At I think, kagaya ng, nagagawa rin naman ako ng vlog sa Urban Market, dun sa aming Dancing Closet mini shop, sa aming yung business, the Happy Home by Decor for by Dancing Closet, at saka itong aking, what we call this, pasabay ko sa aming bahay. Actually, kung makikita nyo before in my previous picture sa Facebook, kung mga kaibigan ko kayo, kung ano naman nilalagay ko dito, may mga cabinet dyan, kasi dyan ko nga nilalagay yung mga orders ng mga customer ko from Philippines and Lucena City. Ayan. Shout out sa kanila dahil talagang hindi kami tatagal ng 3 years kung wala talaga sila. Kaya thank you so much and God bless talaga sa inyo. So, I decided na dahil nag-makeover kami ng konting minimally sa aming kwarto dahil ayoko na nga na masyadong daming dekorasyon or something. So, we lesser out all the olds nasa stock room at kung pwedeng i-donate namin. Para sa ganun, mas madaling maglinis. Para hindi ka nakaka-feel ng pagod tuwing naglilinis ka. Nasa strategy mo rin yan eh. Para sa ganun, every weekends kahit naglinis ka, refreshing pa rin yung pakiramdam mo. Magaan sa katawan habang ikaw ay naglilinis. So, I decided to put my table, and especially kaya I make over for this one for my work area sa pasabay ko. Dahil nga po ito sa Amerika, hindi naman nawawala ang lamig. Actually, yung aming sahig ay wood. So, talaga yung lamig niya, even though I have a heater or buong bahay, may heater, naka-jogging pants na ako, naka-medyas na ako, and dalawa na yung suot ko, iba pa rin yung protected at iniingatan mo pa rin ang sarili mo. Diba? Sabi nga, even though to take care of yourself at yung health mo, mas madami kang magagawa. And dahil nga po tumatanda na yung lola mo, patanda na tayo. So, mas magandang dobleng ingatan natin, diba? So, I decided na this is my first table or working area sa loob ng aming kwarto. Kasi every time nga na nakapag-dinner na kami, nakapagpahinga na kami, we wish to go inside sa room para doon ako mag-work at habang asawa ko nanonood ng TV. So, mas maganda na pag-usapan namin na pagpasok mo sa kwarto, mas magandang relax kayo, mas marami kayong bonding mag-asawa. Even though we have a TV, kasi mahilig kaming mag-movie every weekends, okay lang yon. Kasi we have discipline naman sa panonood ng TV, lalo na early yung mga work namin the following day. So, by respect and discipline din, kaya niya yan. So, may working area,
ginagawa ko lang to kagaya ngayon, wala pa yung asawa ko. So, meron akong me time para magtrabaho, mag-online, para may extra income tayo. At saka, syempre, kinakalibangan ko to, nagiging hobby ko to na habang kumikita ako sa loob ng bahay, kaysa ano-ano pa yung ginagawa ko. So, talagang I'm busy person. Talagang pagkatapos ko magtrabaho, umuwi talaga ako, nagpapahinga ako. I have time for my daughter bago siya pumasok sa school, video call kami. And after that, eto na, pasabay ko. Pagdating ng asawa ko, pahinga kami, preparing dinner, shower. Syempre, me time naming dalawa. And also prayers before the sleep and time na mag-good night sa anak namin. Then tulog kami. So, you have a time management para sa sarili mo at kaya mo yan. Nasa sayo yan kung paano mo i-handle. So, this time, I wanna share with you guys what is my mini pinagkakabalan. Even though I have work dito sa Amerika or may mga part-time, I have extra work and this is a business. Ito pong pasabay na to ay magti 3 years na at nakakatawa kasi before I live in the Philippines, may business talaga ako sa Pilipinas sa loob ng aming bahay. Hindi siya ganun kakilala but for me, I'm happy. For 2 years ko, kumikita talaga ako. Even though I'm staying at home at nag-online teaching ako, talagang nakatulong ako para magkaroon kami ng financial. So, I'm happy for that. Kaya sabi ko, as long palaguin na natin tong business na to. Nag-start ako ng Dance Pink Closet way back 2013. Nasa Dubai pa ako kasama ng aking mga friends. Yan, si Ruby at saka si Joan. Hanggang ngayon naman, magkakaibigan pa rin talaga kami. So, sa wedding ko, makikita nyo talaga sila kasi isa sila sa mga bridesmaids ko. Ayan. So, ayan nga. So, napagpatuloy ka na to at hanggang nagpunta ako ng Thailand, ito ay talaga ay naumpisahan ko. So, talagang ito'y tuloy-tuloy. Sa Thailand, mas na-explore ako sa pagbibusiness kasi nandun yung murang items, mga damit, sapatos, mga bags. So, natuto na akong mag-online dun. So, dun ko na pag-aralan lahat. And after that, bago ako umuwi ng Pilipinas, nag-ipon talaga ako ng paninda. So, yung pag-uwi ko ng Pinas, nag-start kami ng mami ko na ukay-ukay, yung mga hindi ko na kailangang damit from Dubai, at saka yung mga ibang new items ko from Bangkok, Thailand. Alam niyo ba, from first day naming nag-open ng business ni Mami, ito yon at ito yon. Yan yung mga pictures, naka 6,000 pesos agad kami. So, we decided na medyo malawak naman yung bahay namin sa Pilipinas. So, we decided na gawing parang sobrang masang-masa at very colorful talaga yung dating. Kasi ako, kahit na ang dami kong kulay, feeling ng iba, sobrang badoy. So, nagdadala lang yun. Kung paano mo lang strategy na makakakuha ka ng customers. At doon talaga ako nakilala. Kasi ako, mahilig ako mag-try on. Hindi ko iniisip na baduy ito. As long as kaya kong dalhin, wala akong iniisip kung ano sasabihin ng iba. Kasi sa akin lang to, diba? So, ganun din yung ginawa ko sa working area ko. Dahil in other side, sa aming living room, maliit lang naman tong bahay namin to sa Amerika, nilesser ko na ang decoration. So, I decided, ayoko magtapon. So, I decided na mag-put at mag-makeover ng working area ko dito sa space namin. Kasi malaki pa naman tong space ng bahay namin. So, dahil nag-start ako ng pasabay, gusto ko siyang maging parang inspirasyon ko every now and then habang nagpapasabay ako, ay gaganahan ako magtrabaho. Ngayong 2024, ayan, sabi nga sa Pungsoy, kailangan gumawa ka talaga ng strategy na gaganahan ka at hindi papasok si katamaran sa'yo para sa ganun makapagpasok ka ng blessing sa buhay mo. Ayan! So, for me, I decided all the things na meron ako doon, nilipat ko dito and very colorful. Akong-ako ito. Alam mo yun, para kasi yung ginagawa kong business is personality ko para mas mabilis akong kumilos, kumita at makakuha ako ng customer. So, pakita ko muna sa inyo yung working area ko bago ako mag-share kung paano ako nagsimula ng pasabay dito sa Amerika. Let's go, guys! Tour ko muna kayo dun sa aking lalagyan ng mga pasabay ko. And after that, ipakita ko sa inyo yung minake-over ko na workplace ko na talaga namang for me is parang very colorful at Jolinang-Jolina yung dating. And for me, I'm so happy kasi kinopya ko na naman to sa Pinterest at saka sa Good Vibes. I-share ko yung Good Vibes sa yan kasi if you want a colorful kahit na medyo may edad ka na, maganda pa rin na may inspirasyon ka. Kasi kapag makulay ang buhay mo, you have happy life. So, pakita ko muna sa inyo, guys. Stop out sa aking sister-in-law kasi in-order ko yung mga pasabay letters na yan. At siya rin na nag-advise sa akin na mas maganda mga letters yung gamitin. Kaya thank you so much, Sisi Joy. And also, I have Dance Pink Closet. Magkaiba sila ng kulay kasi this one is my first Zay. Medyo taliwas yata yung pinadala niya sa akin. So, medyo dark yung isa. But it's okay. Maganda pa rin siya.
And ito sa stand na to, bili ko to sa Walmart, to nag-sale. Ayan. So, nilalagyan ko talaga siya ng mga items. Bakal yung pinili ko para mas matibay at para sa ganon, kahit anong ilagay mo ay anong bigat niya okay siya. Hindi naman siya nangangalawang kasi little expensive din siya. So, namuhunan talaga ako dyan. So, dyan ko nilalagay yung mga items, pagkain, house accessories, lahat-lahat na dyan. And ito mga to actually is already sold na. Hindi ko pa lang siya malagay sa box kasi sabi ko nga gusto kong i-vlog at ipakita sa inyo. So more blessings talaga. Sa lahat ng mga umorder niyan, thank you so much and I love you talaga. Sobra thank you talaga. So ngayon punta na tayo sa working area. Tamang-tama yung aming salas ay talagang may touch of yellow ang mga share. So this one, napahiligan ko. This is my third favorite color, yellow. With my pink pillow. And kasi itong monitor na to ay sa asawa ko pa. Kasi nga dahil siya ay nasa accounting, minsan sa bahay, nag-work siya. Ayan. Hindi ko pa naayos yung mga ganyan. So, gusto kong makaisip kung paano at para hindi makalat. Kasi gusto ko minimally siya. Very soon, naghahanap lang ako. And then, this one, sana papalitan ko na ng Apple monitor. Kasi nag-sale sila sa Costco. But sabi ng asawa ko, swerte yan. So, baka next time na lang, even though magkaroon na kami ng dream house, baka pareho na kami may workplace. This one naman, itong keypad na to, regalo to ng asawa ko last year kasi nakita niya na talagang sobrang ganado ako magtrabaho. So, they gave me this one, also the mouse. Itong flower galing to sa store ko. Nilagay ko muna dyan kasi swerte rin yan sa akin. And I have this one, binili ko to sa Amazon yata or Five Below or something. Maganda rin siya. And this one, regalo to ng aking pamangkin. Very, cute kapag napapagod ako or yan, pinapakikot ko yan. Hello Kitty, it's my collection. And I have speaker here. Bigay ito nung friend ko from Dubai, si Ruby. And I have the candle galing to sa coworker ko, sa Daniels. Regalo niya sa akin last year as a Mother's Day. And this one is coming from Dollar Tree. Pero yung mga ball pens kong yan, ayan, galing yan minsan sa Walmart, galing sa 99 cents or sa Dollar Tree kasi ang daming magagandang ball pens doon. So, next naman, I have my laptop. And this one, yung lalagyan galing to sa Daiso. And this one, mga stand na to, galing yan sa Daiso. Daiso lahat yan. I have plenty of ball pens kasi gusto ko pag nag-work ako madami. And it is my paper, mga post-it na to remind me. Galing dito sa Daiso, itong mga to. Actually, nakapag-vlog na ako na to in last year for my working area tape. And dito may stand ako, yan, mga yan. So, ito may clip, puro pink, post-it, and I have my calculator. Very simple, galing din yan sa Daiso. I have my lamp, galing yan sa Walmart. Binili ko yan. Actually, 2 years na yan. So, ang tagal lang yan sa akin. So, this one, ito yung galing dun sa isang side ng aming living room. Ayoko silang itapon or pagbili or ipamigay. Busong tayo pag ganun. So, pahalagahan natin lahat ng mga gamit natin. Tamang-tama sila sa mga personality ko. Bili ko ito sa... Yung iba bili ko to sa 99 or Dollar Tree ang mga yan. So, talagang maganda sila. Dinecorate ko. And yung salamin ko galing yan sa 99 cents. Ito yung heater namin para sa taglamig. Ayan. So, maganda. Itong wood na to, maganda to. Bili ko to sa Amazon yata. Tapos yung mga lalagyan sa 99 cents lang yan. Kasi ang dami ko nga mga ball pens. Actually, nandun yan sa second vlog ko before. Or sa first vlog ko. Ito galing sa store ko. Dinecorate ko na lang siya. Ayan. So, ito naman yung bigay ni Ma'am Rose. And instead of my pink bag. And then, this is my chair. Itong chair namin to nabili namin sa Marshall Home. Kaya napakaganda. Hindi namin yan mabenta or something kasi gusto namin ilagay yan sa dream house. Ito yung bagong pillow na bili ko sa Rost. Ayan. So, dahil malapit ng Easter Sunday. Ayan. So, very... ano lang yung aking, talagang very colorful, just make it amaze na parang kung hindi ka mahilig sa ganyang kagulo para magugulo ka. But for me, very challenging for me na very art siya and classic. Kung titing kayo sa Pinterest, Instagram, merong ganyan. So, this one naman is my notepad. Ito, meron tong magnet, kaya nakaganyan. So, every time I have a meeting, I have ganyan kasi nga nag-start yung meeting namin sa aming wedding or iba pa, mga suppliers. Diyan ko nino-note para di ko makalimutan. This one is galing sa Daiso. Ito naman, nung Valentine's Day, bigay ito ng asawa ko. This one is from New York. Bigay sa akin to ni Yula, yung kasama ko sa work. Ito yung mga notepad ko, nare-remind ko ang sarili ko.
Eto naman dito ko nilalagay lahat ng mga pasabay na resibo and actually nakakadalawa na tayo. So this one kinikip ko yan dahil ina-update ko sila time to time. Bili ko to sa Miniso. I think si Joanne binigyan ko ng ganyan. So ayan lang naman, and I have this one, mga papel sa mga bago kong customers. Gusto ko organize talaga. And punta tayo sa isang side. I have my notebook for diary. Ito talaga personal diary ko to. I have diary in my room din. This one sa mga lista ko pa rin. This one is for my activities for 1 week. Ito yung mga iba't ibang klaseng tape namin for pasabay. This one, nandito lahat yung may mga balance pa sa amin. So, 15 and 30 na sinisingil ko, ina-update ko. I have my sunglasses from here. Ayan. And this one is na nilalagay namin sa pasabay. Dino-note ni Dingo yan. So, yan yun. This one. And the second one naman, nandito yung mga notebook ko na mga pasabay. Lista pa rin. And this one, nandito yung logo namin na Dense Pink Closet. Gawa rin ito ng aking sister-in-law sa mga items. May scissor ako doon. All the paper bag, plastic bag is here. Pag may gusto akong gawin, nandyan lang din sila. Very organized. And nandito yung mga envelope. Lalagyan ng salamin ko. I have pencil case. And this one, nandito rin yung mga aming mga papel for Dense Pink Closet. Bala ng stapler at saka ang aking mga boxes na ginagamit ko rin pag may mga gift. And dito naman, pakita ko sa inyo, I have this one. Ito rin yung mga lista-listang envelope ng may mga balance pa rin sa atin. Very organized. This one, nandito yung mga papel na gagawin ko time to time sa pasabay. Ayan, mga notebook, inventaryo, nandito lahat. So, very organized and para alam ko kung paano ko kukunin. Ito yung wifi namin. Very safe lang siya. Ito yung monitor ng asawa ko. And this is my old carpet. Nilinis ko lang yan. Sayang naman. Masama nagtatapong. Busong tayo. Kaya we keep it. This white, I think nabanggit ko na sa inyo. Bili namin to sa Michaels. Ayan. So, bili namin sa Michaels. Very helpful talaga. So, yun lang. Very simple ng workplace ko. Ayan. And also may pasabay business. Ito kasing lamesa na to, tinatanggal ko yung laptop ko, yung bino-forward ko. Diyan ako nagbabalot para nakaupo ako. Hindi rin ako napapagod. So, it's very nice din talaga. Ayan. Very simple lang talaga siya. Ayan. So, happy-happy ako kasi kahit nasa bahay ako, pagkatapos ng work, may another activities pa rin ako na ginagawa. Kaya we're always busy and happy. Okay. So, yan lang po ang aking very simple na makeover ng aking workplace na before nasa loob. Tapos, may space na natira doon sa loob. Kaya, nagkaroon din ako ng diary na workplace doon. Pero minimalist lang. Inaayos ko pa lang siya. Ipapakita ko siya sa inyo. I-vlog ko siya very soon. Dahil yun yung regalo sa akin ng asawa ko nung Valentine's Day. So, natuwa ako kasi kinopya ko rin sa Pinterest. So, naghanap lang ako ng mga murang tables, chair, mga decorations. At nabigla ako dahil talagang siyang namuhunan. Kaya thank you so much, sweetie. Sabi niya talagang parang gift ngayon sa akin. Kasi even though you work hard sa labas, bilang asawa, bilang ina, may mga extra pa akong ganito. Kaya natutuwa siya kasi talagang hindi ako naiinip dito sa Amerika. Parang ang dami ko pa rin activities. Nata-time management ko siya. At nakikita niyang healthy na ginagawa ko to. Kasi nakikita niyang very happy ako. So sabi ko, oo naman. Kaysa siya sa ano pa yung gawin mo, makichika ka, yung ganitong nasa bahay ka, ay presentable. Kasi habang nag-work ako, kausap ko yung anak ko sa bisyo ko, or nanay ko, or mga ibang kaibigan ko, kumikita ka pa, tuloy-tuloy yung ano mo. And good to hear nga, kasi yung asawa ko, very helpful. Even though pagod siya sa trabaho, nakapagpahinga siya, naku, napakasipag niyang kasama sa pamimili ng pasabay. Minsan siya pa yung naghahawak ng listahan. Sinasabi niya, binabudget niya kung saan kami pupunta, saan kami makakamura, saan kami kikita. Tapos, paano niya i-fill up yung mga boxes. Ito niyan, ito pa. Ayan, siya talaga ang nagte-tape. So, talagang very joint force talaga kaming dalawa. Talagang itong business na to, hindi man siya kalakihan, pero ang laki na nagagawa to sa amin. Extra income, pag may mga gusto kaming bilhin, for case emergency, may pagkukunan kami. Kasi alam mo naman dito nga sa Amerika, very expensive ka rin mabuhay. So, next time, iba-vlog natin yan. What update sa financial natin dito or how to handle the budget dito sa Amerika. Ngayon, marami rin akong friends na talagang very,
na talagang nabibigla sila kasi napagsasabay-sabay mo lahat. Sabi ko nga sa inyo, kung kaibigan nyo si time management, hindi kayo makakaramdam ng pagka-busy or pagod. Kasi syempre, nandun na yung pagod palagi. Kakabit na natin yun habang nabubuhay at nagtatrabaho tayo. So, wag natin siyang masyadong i-feel out. I-enjoy lang natin kasi may mga obligasyon tayo, may mga dreams tayo. So, kailangan push and push lang everyday. At kung marunong ka talagang magkaroon ng me time, pahinga sa sarili mo bago ka magtrabaho or may mga extra business ka, gawin mo para mas madami kang charge. Yun ang ma-advise ko. Kasi ganun din talaga ako. So, alam ko kung kailan ako magpapasabay, kailan lang ako magpuput sa aming group chat, kailan lang kami magpapak, kailan lang kami mamimili. Kasi syempre, ini-stabilize ko rin yung kalusugan ko kung kailan ko kaya. So, gano'n naman siya. And sabi nga namin, if in time na makapag-retire na kami, medyo bata pa kami, at maiboom namin, magkaroon talaga kami ng sariling big shop. Hindi yung maliliit lang. So, I think this coming summer, mag-start na uli yung mini Dance Pink Closet shop ko. Nakahanap na kami ng pwesto. And for sure, isasama ko at iba-vlog kayo. So, another blessings talaga. Tuloy-tuloy lang tayo. Alam mo yun, lahat ng pinipray natin, kung hindi agad binibigay, may reason yan. At matuto lang tayong magkaroon ng pasensya at prayers. Kasi for sure, if you work hard naman, may resulta lahat yan. So, dahan-dahan lang. Huwag tayong magmadali. Huwag natin ikumpara yung buhay natin sa iba. Huwag tayong manilip ng buhay sa iba. Gawin lang natin silang model at inspirasyon na baka someday mangyari yun sa atin. Para matanggal yung mga insecurities, mga inggit, yung mga nasasabi natin hindi magaganda sa kapwa. Huwag ganun. Kasi pag ganun tayo, mahirap dumating yung mabigat yung pagpasok ng blessings. At saka yung mga balik, takot na takot ako dyan. Hindi ako perfect na tao. May nasasabi din ako sa iba. Syempre tao ka lang din. But for sure, hanggang kaya mong gawin yun, huwag mong gawin. Para sa ganun, hindi babalik sa'yo. Yun lang yung advice ko. So, I have a lot of friends asking me, paano ako nag-start ng pasabay? Ganito, ganito, ganyan. So, ngayon, I think I have 5 questions dito na nasa ball. Sagutin na natin para naman sa ganun, magkaroon kayo ng idea how to handle the pasabay. Even though I'm so happy kahit nagka-SNR na sa Lucena City, may mga SM na, may mga napupuntahan na, pero talagang sa akin pa rin sila na-order, nakakatuwa kahit pang sabon, kahit Tide Ultra, kahit kape, talagang sa akin pa. So, nagpapasalamat ako kasi ganun ko inalagaan at minahal ang mga customers ko at sa pamamagitan sa kanila, na ipopromote nila ako at dumadami po ang ating customers. Yung iba pa nga minsan, sorry to tell you, hindi sa pagayabang, baka na naman sabihin, alam mo yon. Ako minsan ang umaayaw kasi syempre iniisip ko rin kalusugan ko, yung time management ko, at saka syempre nagtatrabaho rin po ako dito. So kailangan balance din ng lahat. Huwag naman sobrang sakim-sakim tapos all of the sudden pangit ang resulta. Nandun lang tayo sa balance moment na nag-work ka, nagbi-business ka, at nai-enjoy mo rin yung buhay mo na meron ka dito. So I answer all these questions at sana makapagbigay ako sa inyo ng answer. So, lahat naman nagtatanong sa akin. Ayan. So, first question. Kailan nag-start ang business mong pasabay sa Amerika? Ayan. Nag-start po ito. Very quick story lang talaga. Kasi nung pagdating ko dito, hindi ka agad pwede pang mag-apply. Even though yung husband ko, ayaw naman niya agad ako magtrabaho. Sabi niya, mag-stay at home ka muna for 1 year or 2 years. I-enjoy mo muna yung buhay mo dito sa Amerika. Kamain mo kung anong meron sa Amerika kasi kaya naman talaga pa natin. So for me, hindi ako sanay na hindi nag-work. At iba rin talaga, tandaan yung mga babae, ang may ex ang pumapasok sa atin. Kahit maliit o malaki, ay mas okay na meron tayo. So for me, tsaka yung makatulong tayo sa ating asawa na pag may gusto tayo kahit napkin, hindi na natin kailangang i-asa sa kanila. Kasi ako syempre maagap din ako naging OFW, nagtrabaho sa Dubai, nagtrabaho sa Thailand. So alam ko ang kalakaran kapag talagang nasa ibang bansa tayo. So napakahalaga talaga dyan ng moment at oras at paglabas ng pera na pinaghirapan mo sa ibang bansa. And syempre, may mga pamilya rin tayong gustong tulungan, gustong bigyan ng pasayahin, time to time. So, kailangan we do something even though your husband is very supportive with you, masama din tayong nag-aabuso, diba? Lalo na kung malakas naman tayo. Okay, so nag-start ang aking Dance Pink Closet is September, nung first ko dito sa Amerika. At wala pa yung green card ko. So talagang nag-isip ako. May natira akong $1 na dala nun. So sabi ko sa asawa ko,
nakahanap ako ng palitan, conversion of dollars. Papalitan natin to. Total, nag-start naman ako magtinda-tinda sa Pilipinas. Bakit itong space natin, hindi ko gawin bumili ako ng mga bangko clothes, tapos sumali ako sa mga online. So, nakakatuwa kasi nag-start na rin, natuto akong lumalabas, nalalaman ko na rin yung mga places, yung mga presyo. Tapos hanggang hindi na ako nagtuloy sa Bangkok dress kasi naisip ko, pasabay na lang kasi mas marami nagtatanong na sa akin. So, after that, naging kaibigan ko si Shasha. Dito ko lang siya sa Amerika naging kaibigan. Ito ang naging business talaga niya. So, for me, marami siyang advice na binigay. For me kasi, hindi agad ako natakot sa sarili ko na bakit hindi ko itry. So, kung sa Pilipinas nga na-try ko, bakit dito hindi ko pa itry? Wala namang mawawala. Kasi kung hindi mo itatry, hindi mo malalaman yung sagot, diba? Sabi nga, kapag ikaw'y nadapa, may chances kang tumayo at kung nagkasugat ka man, may gamot naman na pwedeng pang-relief doon. So, think positive lang. Marami rin syempre minsan may maririnig kang opinion. Lagi mong tatandaan na ang susundin mo lang ay yung opinion mo or advice ng asawa mo, kapamilya mo, yung mga totoong tao sa'yo. Kasi minsan yung mga nagbibigay din ng advice sa'yo, minsan hindi natin alam kung anong purpose nila sa atin. Minsan siguro ayaw nilang ituloy mo or i-down ka. It's different, no? That's for my opinion lang. So for me, lagi lang akong focus. Lagi lang akong prayers, faith, sa asawa ko, sa anak ko, sa magulang ko, at sa mga totoo kong kaibigan talaga at mga kapamilya kong naniniwala sa akin. Palagi lang ako nandun. So, I think $600 yung aking napalitan sa peso na pocket money ko noon. So, sabi ko, sige, i-start ko to ng business hanggang namili na ako. Hanggang wala pa nga akong nalagyan dyan eh. Tapos yung bahay namin, diba, wala pang upuan, wala pang ganun. Basta for me, believing ako na matutulungan ko yung asawa ko. And we're so proud ourselves kasi nagkaroon kami ng goal and quota na dapat December, meron tayong dining, meron tayong upan. Although may budget naman at kaya ng asawa ko. But for me, ayoko namang i-depend lahat sa kanya or lahat ng mga naitatabi namin ay mailalabas namin. So, kaya naman namin magtrabaho. So, bakit yung mga ibang konting nakatabi na pwedeng pong case emergency ay ilalabas namin? So, una namin talaga is yung ref, ganyan. So, yun na, nag-utay-utay na ako ng pasabay hanggang pumunta na ako ng Costco, nagpo-post na ako sa Facebook, nagawa na ako ng group chat, hanggang dumami na. So, yung mga old kong customers, hindi ako binitawan. Hanggang ngayon, kasama ko sila. At dumami ako dahil sa kanila. Kaya, thank you so much. So, nag-start ako sa $500 or $600. Pumunta ako ng Walmart, Target, Costco, pumunta na ako ng mga Didis, Ross, Marshall, TJ Maxx. Kaya nga po pala ako nag-apply din sa Marshall at TJ Maxx para magkaroon pa ako ng idea na makapag-business nito. So, natuwa naman ako. It's good inspirations na makapagtrabaho ako sa retails, anong experience, and good to hear America is give me more inspirations. Kaya, thank you so much. At saka yung first job ko talaga sa Walgreens, sa pharmacy din siya. Sobrang okay kasi doon din nahasa yung kaalaman ko kung ano talaga ang buhay dito sa Amerika. So, talagang good talagang blessings na ang dami ko din talagang nagawa dito sa Amerika. So, next naman is, dito muna tayo. What else? Siguro nasagot ko na to. Yung anong puhunan ko, it's $500 or $600. Ang naging puhunan ko sa aking pasabay, kaya tayo inabot na magti 3 years na. Actually, this coming September. Okay. Ang tagal ko na pala dito sa Amerika, para feeling ko, ang bilis pala na nangyari sa akin sa Amerika. Feeling ko ang tagal-tagal ko na. Almost 3 years pa pala ako, pero ang dami ko nang nagawa. Tsaka happy ako kasi ang dami ko na rin na feel na achievements na hindi ko talaga ini-expect na talagang, alam mo yun, talagang pag sinisipag ka talaga, hindi ka nakikinig with negative side, hindi ka lang focus sa isa, marami ka talagang nagagawa. And so happy to feel talaga na ma-share ko talaga sa inyo. And for sure, mababalik-balikan ko to. Parang matutuwa talaga ako na nagawa ko yun. Next naman, paano mo napapadami yung mga customers mo to still ang daming mga bago sa Pilipinas at paano mo sila inaalagaan talaga. Actually, mahirap sa una. Syempre, ang dami mo namang kalaban. Pero for me,
yung competitive kasi or sinasabi mong kalaban, hindi ko siya iniisip. Basta ako, focus lang ako. Post lang ako ng post sa Facebook, sa group chat, sa mga kaibigan ko, sa mga ka-close ko na mahilig mo order sa akin. Tapos kahit dito sa bahay, nagpo-post ako, pumupunta ako sa mga ibang shopping mall or pumupunta ako sa what we call this, sa mga groceryhan, nagpo-post ako. And dahil nga pong masang-masang ating mga paninda at doon tayo nakilala, so talaga nagpipilit ako ng mga clearance, discount para mas matulungan ko sila. Tapos lalo na nagpasok ako ng mga home decor, so talaga yung bahay namin talagang nililinis ko, inaayos ko, pinipicturean ko, pinapakita ko yung mga bago para sa ganun mahikayat din sila na bumili. At natutuwa ako kasi may ibang pamilya talaga na nagsishare sa akin. Like my college friend, na almost 2 years ko na siya talaga na, what we call this, customer, si Chris, Christine ba to or something. Ito yung bahay niya. Ayan, pinapakita niya talaga sa akin. Kung ano, si Cathy, ayan, si Cathy kung ano mga binibili niya sa akin, sobra. At saka, syempre, ang dati kong office mate sa Manila, si Ate Hanelet, na sobrang dami ka na pwedeng bilhin sa Manila. Pero last day, natanggap niya nga yung shipping ko sa kanya. Ito yun, ayan, yung mga spam, Bath and Body, napaka-addict yan talaga dyan. Very supportive. At ngayon, may bago na naman siya sa aking order na nakalista. Kaya, sobra. Alam niyo ba, this month, magiging, I think we have first, yung second ko dumating na. Tinawag na sa akin ni Mami, i-deliver na yung box ngayon. Kaya yung mga order last December, nasa Pilipinas na po. So, hintayin nyo lang kasi yun na muna ay isa-sanitize namin, i-open, kokopyahin namin kung kompleto siya, kung may nasira, nabuksan. After that, ipapack ni ng anak ko at ni Mami. After that, isa-separate yung shipping sa LBC, sa JRS. Tapos, yung anak ko, ipapack na yon. Then, after that, magme-message na ako sa inyo. Long preparations, but good things kasi kami magpapamilya, nagtutulungan talaga. Sabi nga ng mami ko, hindi nabubuhay ang isang tao sa isang island. Kaya kailangan, if you have concern and love sa isa't isa, magagawa yung mga simpleng ganito. Kaya, I'm so thankful with my family, sa aking anak, mami at daddy ko. Ang mami at daddy ko, di ko naman sila pinagaganon kasi I need extra people, lalo na may kasambahay na kami ngayon. But, syempre, nandun yung concern and love nila. So, dahil dyan, sinasweldohan ko sila. Ginigift ko rin or binaba ko rin yung kabutihang binibigay nila sa akin. Kasi para for me, sobra-sobra na yung tulong na binigay talaga nila sa akin. So, yun na, dumadami tayo dahil siguro maganda yung proseso kung paano ako mag-alaga ng customer. Pag may ni-wish ang customer ko na mura, sale, tinatry ko yung best. Binibigyan ko ng lahat. Halimbawa, 2 weeks or 1 week maghahanap ako doon. Kapag wala talaga, babalikan ko siya, mag-meeting kami, mag-uusap kami. And syempre, hindi lang palaging customers has always been right. Syempre, bilang isang nagbi-business din, meron din tayong boses na pwede natin isuggest or sabihin sa kanila. Basta, iwasan din natin yung away, yung mga init ng ulo, or yung, alam mo yung hindi maganda. Kasi yung hindi makakaganda sa business mo, hanggang kaya mong iwasan at ipagdasal mo, gawin mo para tuloy-tuloy ito. So, iba't iba naman tayo how to handle our business or customers, iba't iba tayo. So for me, sinishare ko lang sa inyo yung experience na meron ako, na nag-start ako dito sa Amerika. Hindi ko masasabing boom na boom ang aking pasabay kasi I am not full-time nagninegosyo kasi nagtatrabaho din ako. Syempre gusto ko rin magpahinga dito dahil busy talaga yung buhay dito and may mga lakad din kami minsan and syempre asawa din ako, ina din ako. So balance lang, tinatama ko lang. Nag-i-enjoy lang din ako kahit papano. Last year, naka 14 boxes po tayo ng pasabay. So, hindi rin masama. Napaka-blessing na marami na siyang blessings na bigay at marami po akong nagawa at na-save doon at naitulong ko sa asawa ko. So, I'm really proud of it and big achievement ko na talaga yon dito sa Amerika. Hindi ako nag-share para magyabang or iba na naman ang dating, no. I do this for inspirations na baka kayo ay magawa nyo rin even though nasa loob kayo ng bahay. Hindi lang ako ito, ang dami nang gumagawa nito and this one is sharing ko lang sa inyo. Okay? Ganun lang, dumadami lang din talaga sila. So, next naman is, eto ay, ano ba to? Advice sa business. Okay. This one muna. Parang magkakatiwala sila. Ano-ano yung mga blessings na nabigay sa'yo ng pasabay at ilang years na ang pasabay? Actually, ang pasabay po ay magki 3 years na ngayong September. I'm so happy. Ayan.
And dahil nga po baka umuwi talaga ako ng May or uuwi talaga ako, napaayos ko yung harapan namin, lumaki yung terrace namin. Before nga, doon ako nagpapasabay or doon ako nagtitinda sa labas ng aming bahay. Kung ano-ano rin mga tinitinda ko from Bangkok, from Marikina, to Manila, to Korea, lahat na. Ito yung pictures ko, ayan. Nagtsatsaga ako kahit na ulan. I always think positive. Basta ini-enjoy ko lang siya. Ano man ang sabihin ng ibang tao, wala akong pinakakinggan kasi ito alam kong kinabubuhay namin at alam kong nakakatulong sa akin. So, lagi lang tayong ganun kasi kapag tayo nakikinig sa ibang tao, mga nagda-down sa atin, mga anong sinasabi, malungkot ang buhay niya. Alam mo kung bakit hindi niya nagagawa yung nagagawa mo. Sa akin ito lang opinion na no. Kasi bakit ka kailangan kung ano nung sabihin sa kapwa mo, ang gawin mo, asikasuhin mo din yung buhay mo para maging ganun ka, 'di ba? Bakit hindi mo gawin inspirasyon, 'di ba? So ganun lang. And siguro, ang blessing siguro una, madami na din. Siguro nakakaipon kami, tapos siguro nasi-share ko sa anak ko. And yung pagpapagawa din ng ibang part ng aming bahay. So, doon ko siya kinukuha. Kasi ang hirap magsalita kasi baka na naman sabihin mayabang ka, no? But this one is sharing lang para sa mga gustong mag-start ng pasabay na meron talagang pera dito. So, kapag nakalikom ka minsan ng 60,000 pesos, ayan, mababa na yun ha. Ewan ko lang kay Shasha, lalo na si Shasha ay full-time talaga. Ito yung mga pinapak niya. Talagang siya nag-full-time at malaki talaga. Even though, yung friend ko, si Atina, na may bagong negosyo sa Lucena, sa harapan ng McDo, ay kita ko kung paano gumagrabing sa kanya sa mga Bangkok niya. And I'm so proud with her. And sooner nga magkikita kami. Yan. I'm so proud kasi isang wish ko rin na sabi ko nga kung hindi ako umalis ng Lucena, ay baka kahit simpleng shop ay meron na rin ako sa bayan. At maipush ko to. Siyempre, pag kumikita tayo, pinagkakabuhay natin, bakit hindi natin alagaan, mahalin, ipagdasal, i-appreciate, lalo na mga customers na nagmamahal sa atin para tuloy-tuloy yung blessings na pagpasok, diba? So, yun na nga. So, marami. Yung pagpapagawa ng bahay, yung bubong, and yung harapan, yung gate talaga. I think nakadoble akong palit nun, pero dito ko talaga kinukuha. So, marami talaga. And this time, yung mga extrang, syempre, ako kahit nagpapasabay ako, meron ako ditong sweldo. And ang asawa ko lahat ang nag-a-accountings nun. Kung magkanong itatabi, magkanong puhunan, magkanong ilalabas. At this time, yung sinasahod ko from December, cut off of January, yes, iniipon ko talaga siya kasi may mga plano ko para sa aking bakasyon, sa aking pamilya, syempre, para sa ganun naman, hindi ka na mape-pressure kung saan mo kukunin yung pagbabakasyonan mo. Kailangan malayo pa, you have to prepare. So, yung gada sahod ko rin dito, so, tinatabi ko siya kahit papano, kahit unti-unti. And yun nga, we planning to go travel kasama ang anak ko. So, abangan yan, it's another vlog. So, ganun lang din naman kasimple na talagang may blessings na nakukuha. At saka especially, nagkakaroon ako ng tabing budget dahil nga every Christmas at every birthday ko, namimigay talaga ako kahit mga 20 person, 30 person, yung mga yan. Kahit sa palibot ng bahay namin, marami ka nang pwedeng tulungan. Hindi na naman yung sa pagayabang dahil pinupost mo sa Facebook, hindi. That one is sharing your blessing and love. Dahil ang sarap sa pakiramdam mag-share, lalo na kung bukal sa puso mo, mahal mo yung ginagawa mo, at ang dami mong blessings na nakukuha. Bakit hindi ka mag-share? Hindi mo kailangan maging mayaman or madaming pera to share. Madaming paraan kung paano mag-share ng blessing. So, iba't iba tayo. So, for me, yun, nag-iipon na rin ako kasi syempre mag-birthday ako. May iba akong planong ipamigay for my birthday para iba naman. So, most of the time kasi grocery, itlog, bigas, kasi yung talagang basic needs na kailangan ng tao. So, from that, maganda nag-share. Parang feeling ko mas lumalakas ako, mas naging inspiration ako. Tsaka ang sarap sa feeling kapag may nag-text sa'yo at ng-message ng thank you, kahit hindi ko sila kilala. Tumataba yung puso ko na parang, sige nga, mas pagbutihan ko pa, baka mas masusunod, mas marami pa akong matulungan. So, nakakatuwa. Yan yung mga natulong talaga ng pasabay sa akin. Even though wala akong actual shop, nasa loob lang to ng bahay, but for sure, kumikita po talaga tayo. So, sabi ko nga sa inyo, or advice lagi ng aking magulang, ng mami at daddy ko, ng aking anak, hindi palaging Pasko. Kaya ang kailangan gawin, nagtatabi rin tayo habang kumikita tayo, kahit paunti-unti. Dahil pag itong paunti-unti to,
tanabi mo sa bangko or something, pagdating ng panahon, makikita mo, may resulta lahat ang pinaghirapan mo. So, nandun yung discipline, pagbabudget nyo or something. And good to hear, magaling ang asawa ko. So, hindi maluho ang asawa ko or ako, even though bumibili kami, nagta-travel kami, kumakain kami. Syempre, pinag-uusapan pa rin namin palagi ang future ko. So, ganon. So, siya lahat ang sasabi. So, happy to tell you, good shot, meron pong blessings na na-receive ang pasabay. Next naman, last ito, is anong advice mo sa business mo? Kagaya mo na nasa Amerika, nag-work ka pa, nagpa-part-time ka pa, tapos ang dami mo pang business sa mall at sa bahay. So, paano mo or anong mabibigay mong advice? For sure, for me, hindi sa una madali kasi syempre, nagsimula din ako from the scratch kasi wala naman talaga akong kilala dito sa Amerika. Although I have 2 friends na kapitbahay ko, pero dahil busy rin sila, nag-double job din sila. Sobrang dalang din kami magkita, pero pag nag-usap kami sa text, ng video call, or nagkita kami, marami kaming advice na napupulot sa isa't isa kung anong buhay talaga dito sa Amerika. Sobrang bilis ang buhay sa Amerika, gamit na gamit, kailangan magtrabaho, kailangan mo mag-ipon. Although sinasabi ng iba ang laki ng sahod sa Amerika, yes po, kapag ikay masipag, talagang marunong ka magtipid at paano mo i-manage ang buhay mo dito, ay talagang pwede kang magtabi at pwede mo magawa lahat ang gusto mo. So, nasa sa pag-uusap ninyo yung mag-asawa kung paano mo patatakbuhin ang buhay ninyo. Kami nung mag-asawa, very simple lang. Wala namang masyadong arte sa buhay. Syempre, may mga future plan kami. And yun ay pinaghahandaan namin, pinag-iipunan, pinagpe-pray. At darating ang panahon din, kung matutupad yun, thankful talaga kami. So, hindi kami nagmamadali, hindi kami gumagaya sa iba, hindi kami nababalot ng kainggitan, wala kaming comparan sa iba, kaya very silent and smooth ang aming buhay. So, for sure, ang magiging advice ko lang sa mga gusto mag-advise ng pasabay, medyo mahirap syempre. Yung time management mo for yourself, din ng asawa, anak, magtatrabaho ka pa. Syempre, napapagod din ang katawan mo. So, kailangan most of the time, talagang you need to rest para magawa mo lahat ito at makapag-isip ka ng mabuti. So, for me naman, happy ako kasi nagagawa ko naman din lahat ito. So, ma-advise ko lang siguro is patient, mag-budget ng tama, humanap talaga ng mga okay na product na pwede kang puntahan, mag-pictures ka lang, post mo sa Facebook. Kasi yung social media and Facebook, laking tulong talaga kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita, kahit sa mga TikTok, marami din nag-a-advise sa akin. Kahit sa tulong ng vlog ko, nalalaman din na nagbi-business ako, kaya sobrang thankful din. At saka, syempre, yung pagka-patient mo na makapag-usap ka sa mga customers. Kasi hindi lahat ng customers ay okay. May mga iba't ibang ugali at mood swing tayo. So, kailangan pag-aralan mo yun or sakyan mo or mag-adjust ka. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi palaging customers always been right. Sa pagbibusiness ko sa mall, marami ring ups and down. Pero sabi ko nga, kapit kami mag-asawa and through prayers, nalalampasan lahat namin yun. Kasi part yon para lumaki, lumago, at maging matapang, at maging matatag kayo mag-business. So for us, blessed pa rin talaga kami with the guidance of the Lord. Talagang this business, sigurong pasabay, tutuloy-tuloy ko to. At sabi ko nga, even though we have a dream house, walang masamang mangarap, libre lang mangarap. If we have a dream house, gusto ko talaga may part of Lee na nandun na yung aking pasabay, set up talaga, may working place ako, paano mag-pack, ganyan. So yung iba ginagawa sa garage dito sa Amerika kasi palakihan ng garage. So sabi ko, why not? At sabi ng asawa ko, sige, lagyan natin yan ng budget. Para even though mag-retire na tayo, even though umuwi tayo ng Pinas, bumabalik tayo ng Amerika, at least andun yung business. Pero syempre, gustong-gusto rin talaga namin magkaroon ng business na medyo okay pa rin na nasa mall yung mga items namin. Kasi dun din nakikilala at utay-utay at naiimbitahan kami to sa Amerika sa aming Dance Pink Closet. I would like to thank you, Dance Pink Closet. Kaya talagang grabe, no? Nakakatuwa yung start ng Dance Pink Closet kasi nagsimula yan nung nagkaroon kami ng iPhone 7. Tapos gusto ko, nahiligan ko na mag-business sa Dubai na kung ano-ano. Tapos yung mga boss ko pa yung mga bumibili. Kaya nag-start talaga tong business na to. So ma-advise ko lang, tiyaga lang, mag-budget lang ng tama. Huwag i-push lahat, ipagdasal. Humanap ka ng mga suppliers na okay, mga customers na matitino. Kung may mga customers na failed ka, trials lang yan, parte ng business kasi wala namang perfect na tao at perfect na customers even though din tayo, 'di ba? So, give and take lang din talaga and good communications with your partner, sa mga customers mo. And enjoy mo lang even though
And also, you have time to silent mode, diba? Ibig sabihin ko, i-time management ang lahat. Huwag irarush. Dahil kapag i-feeling mo napagod ka, walang blessing na papasok sa'yo. So, time to time lang, diba? Tsaka, hindi rin kasi ako palagaya sa iba. Even though, halimbawa, uy, nagtinda siya ng ganito, perfect siya. Ako hindi. Kung anong nasa sa loob ko, anong nasa personality ko na gusto kong i-post, ibigay sa group chat, i-announce sa kanila, yun natin ang nilalagay ko. And surely, for me, nabebentahan ako. So, for me kasi, parang, you have to trust yourself kung ano yung personality and talent mo. Huwag tayong gaya-gaya sa iba. Diba? Kasi minsan, yung paggaya natin sa iba, hindi tayo nagtatagumpay. So, kung yung iba, medyo malaki na yung flow nila, maging tayo, alam mo yung parang, maging masaya tayo para sa kanila. Minsan kasi maganda talaga, natutuwa at naging masaya tayo sa kapwa kaysa kung ano pa yung sinasabi natin. So for me, ganun talaga ako eh. Very appreciate ako even though sa mga nilalakad ko, tinatravel ko, pinupuntahan ko, sinasabi ko sa inyo, ma-appreciate ako. Kaya ganun ako, mahilig ako mag-idolize, ini-inspirasyon ko sila. Kaya siguro, stable lahat ang mga maliliit kong business. Last questions, may nag-question sa akin, bakit hindi ko ba daw pinapalaki yung business ko? Alam nyo po, na totoo lang, 2 years o 3 years pa lang ako dito sa Amerika. Feeling ko, busy life na ako. And ang dami ko nang nagagawa. Ang dami ko na rin, hindi na naman to sa pagyayabang. Sabi na, magyabang na. Ang dami ko na rin natulong na parang, masaya talaga. So for me, ini-enjoy ko lang to. Darating po tayo dyan. Wag po tayo magmadali. Dapat lahat pinaplano para hindi tayo ma-fail. And sabi ko nga sa inyo, ang business is parang sugal, ups and downs. So kailangan handa tayo. So kailangan may pambala din tayo. Para kung na-fail tayo, hindi ganun masakit sa atin. So for me naman, talagang natutuwa ako kasi magtatatlong taon na palang aking pasabay, ang mga business ko na hindi ko akalain magkakabusiness ako sa mall. Tapos, ang dami ko na nakilalang tao, nakakasali ka pa sa community, na hindi mo kailangan ng ibang tao to help you up. Kailangan tinulungan ko yung sarili ko para makilala, lakas ng loob. Siguro nakatulong din yung aking course nung college, marketing. At syempre, nakapag-aral ka naman, in-explore ka naman ng magulang mo, mabuti ka naman, at nandyan din yung asawa ko na very supportive, nagbibigay ng advice kung anong tama at mali. And syempre, tao ka lang, di ka naman perfect. But for me, from the guidance of the Lord and the prayers, na-achieve ko po lahat ito dito sa Amerika. Kaya I'm so thankful talaga. Hindi na ako mag-wish ng more than. Happy na ako sa ganito, basta stay stable, kumikita kahit papano, nakakapag-ipon, nakakapagsaya ng pamilya, nakakatulong. For me, very contented and best achievement ko na to. And I'm really proud for myself. Binubuhat ko na yung sariling bangko ko kasi ibang happiness. Hindi ko na kayang explain. But for me, meron akong ninang sa kasal na hindi ko na i-mention ng pangalan. Sinabi nga sa akin, nakita ko sa mukha mo na you have contented and happy because you have happy life. For me, yes. Yes po masasagot ko. I have a happy life, kontento po ako. Kasi ako yung taong hindi naman ako lumaki na maraming, alam mo yung parang, dapat may ganito rin kami, dapat may ganito. Hindi. Alam mo nga yung parang, kahit ang tagal ko nandito sa Amerika, yung parang gusto mo, ganito. But for me, very smooth lang. Kasi darating tayo dyan. Huwag tayo magmadali. Lahat ay maibibigay sa atin, lalo na kung pinagtatrabahuhan, at ito ay pinaghahanda natin in time. Lahat naman have a proper time and proper place, and meron si Papa God na time para dyan. Ayan, yun lang po yung share ko sa inyo. Sana ay, kaya ako lagi pumupunta dito, gawa ng ilaw, nasisilaw ako. Inaayos ko. Nasisilaw ako. Ay, gawa ng bangs ko, nasisilaw ako. Ayan. Kumakapal na nga kaya, aking ikakat. Wow! Nakailang minutes na, parang ilang minuto na, or minutes na ba, or 30 minutes na ba tayo nag-vlog kasi parating na yung asawa ko. But, share ko lang sa inyo rin po ang aking workplace. Ayan, alam niyo ng workplace ko. Syempre, may mga comment na naman dyan. Bakit parang ang gulo? No, that is classic and art. Kung marunong po kayo maghanap sa mga Pinterest and you like a very colorful. Kasi ako, very colorful lang ako. Although, ang suot ko sa work, ganito. Kaya talagang sabi niyo, saan ka nakakabili niyan? Ang ganda niyan. So, ito po yung mga order ko from Korea. Ayan, may mga suppliers akong mura at isang shipment lang. But this
time this year, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-shopping, nagkukuripot ako. I always mix and match my clothes kasi may mga priority po tayong gustong gawin. Unahin muna natin dahil yung pag-shopping, pagbili, mabilis lang yan. At kung ikaw na may mahilig mag-fashion, kaya mong i-mix and match ang suot mo. It depends kung paano mo siya dadalhin. And for me, enjoy talaga ako na suutan at damitan ng aking sarili. Even though papasok ako sa trabaho, ganito ako. So, syempre, para makita na talagang happy ka, diba? Hindi yung, alam mo, hindi mo naman sasabing lagi ang happy. May mga pagsubok pa rin dyan. But yung mga pagsubok na yan, maraming solusyon dyan na magbibigay sa atin. Nandyan lang siya. And syempre, yung prayers mo talaga, isa yan sa makakatulong. Yun ang huwag mong kalimutan talaga. So, yan lang naman po ang makishare ko sa aking pasabay business at kay Dance Pink Closet. Isipin mo, ang tagal ng Dance Pink Closet. Si Dance Pink Closet po ay magbe-birthday this coming May. 6 years na po ang aking Dance Pink Closet. Online shop, ang dami na nang naging business ni Dance Pink Closet. Marami nang tulungan. So happy, yun ang masasabi ko, walang words, kundi thankful and grateful and achievement kay Papa Jesus. Hindi lang ito sa Amerika, hanggang nung nag-start ako sa Pilipinas. At hayaan nyo, darating ang panahon na talagang magkakaroon na tayo ng sariling big shop. Sama-sama na pasabay, ganito. Pero may mga dapat pa tayong unahin, kaya hindi tayo kailangan magmadali. Darating tayo dyan. As long as ngayon, okay pa naman, chill pa naman, kumikita pa rin tayo. Kaya happy-happy lang din tayo. As long andito, tagumpay pa rin tayo, diba? So, si Pasabay naman ay magti 3 years ngayong September. Kasi September ako nag-start ng Pasabay. So, guys, ito ko na po kinakatang aking vlog. Sobrang haba na ng vlog ko for sharing my happiness, my achievement, buhay, pag-business ito sa Amerika. But I'm so happy to share with you guys. I-try nyo, walang masamang mag-try. Sa mga liliit na bagay or nasa bahay kayo, talagang kung gusto nyong kumita, magagawa nyo ng paraan from social media. Huwag lang kayo magpa-apekto sa mga negative side or sasabihin ng tao or hiya-hiya kasi walang mangyayari po sa inyo. Lalo na if you have dream on your future, sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo, ay minsan ay kailangan din natin kumilos, diba? So para tayo po ay mabless at magawa natin lahat at matupad natin yung gusto natin, diba? So, laging on process. Ang ingay na naman ng ilaw. Diba? Lagi ko nang ginaganang bumababa. So, always on process. At kung hindi po tayo mainipin at kontento lang tayo sa mga blessings na meron tayo, ay talagang masaya. Kasi for me, sobrang saya ko po. No words na lalabas sa akin kundi thankful and happy. Also my partner, sa aking anak, sa mami at daddy ko na kahit gano'n ang mga edad nila, they always to chance to support with us and believe us na talagang in time, maayos lahat ito. And this time, marami na rin ako napatunayan sa kanila. For almost 2 years, no, mag-3 years ako dito sa Amerika. I'm so thankful and grateful for all my achievement. Not only in the work sa Amerika, not only in the business, sa aking asawa, sa aking anak. Sobrang kontento po ako at very happy. Kung alam niyo lang talaga, all my dreams has come true. Sobra-sobra po. Kaya thank you God. And thank you everybody sa lahat ng mga customers ko. Thank you so much. Mahal ko kayo. Pinagdadasal ko kayo. And God bless all of you. At sana itry niyo yung ganito. Dahil for sure, if you want extra income, magagawa niyo to. Believe me, sa maliit na puhunan, kayang-kaya niyo to. Tiwala lang kayo sa inyong sarili. May mga ups and downs dyan, but for sure, gagawin kayong matapang ng panahon para matupad ang mga pangarap niyo. So guys, see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe to the channel. See you again in my next vlog. Bye guys! I love you! Bye!